Mga mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa wakas, umingi sa buong social media ang balita tungkol sa umano'y pag-aresto kay House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez matapos ang matagal na isyu ng katiwalian. Trending ang pangalan ni Romualdez sa iba't ibang platform kung saan libu-libong netizens ang nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon. Ayon sa mga ulat, hindi na raw pinalagpas ng korte ang mga reklamong matagal nang iniimbestigahan laban sa kanya. Lumabas ang impormasyon matapos ang nilabas na warrant ng korte na nag-ugat umano sa mga controversial na proyekto at pondo na konektado sa kanyang pangalan. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Romualdez, ilang mga netizens ang nagsabing matagal na nilang hinihintay ang ganitong hakbang. Ang hashtag na #JusticeForAll ay mabilis na umakyat sa trending topics bilang pagpapakita ng pagsuporta sa aksyon ng korte. Samantala, nanindigan ng ilang legal expert na ang prosesong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na kampanya laban sa katiwalian sa gobyerno. Anila, mahalagang manatiling mapanuri ang publiko habang hinihintay ang kumpirmasyon at opisyal na detalye mula sa mga otoridad. Patuloy namang nagbabantay ang media at civil society groups para tiyakin na magiging patas ang magiging paglilitis kung sakaling umusad ang kaso. Sa kabila ng ingay at mga spekulasyon sa social media, nananatiling mahalaga ang formal na anunsyo mula sa korte at mga investigador. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga bagong impormasyon, umaasa ang taong bayan na ito na ang simula ng mas maigting na laban kontra katiwalian. Ang tanong ng marami, ito na kaya ang hudyat ng mas malawak na pagbabago sa pamahalaan? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nako, exclusive ho ito mga kababayan ha. Exclusive ho ito. Ito ho ang pinakahuling meeting nitong si Martin Romualdez bago ho siya masibak ngayong araw. Papanuurin ho natin ng sabay-sabay. Ang pagkasibak na yan itong si Martin Romualdez, hindi naman ho ibig sabihin na kakalimutan na natin yung mga kabalbalang nangyayari nung 19th Congress. Ano to? Nung nagkabistuhan, nagkapalitan, tapos magkakalimutan. Huwag ganon. Huwag niyong lokohin ang sambayan ng Pilipino. Matagal lang pinapanawagan yung pagbibitiw na yan itong si Martin Romualdez. Nagbitiw, nag-break, nasibak, kung ano pa mang kadahilanan yan. As long na hindi na si Martin Romualdez ang speaker dyan sa House of Representatives, hindi pa rin tayo magpapakakampante, di ba? Hanggat hindi nanawagan na kailangang umuwi ni Zaldico sa Pilipinas para ipaliwanag yung mga kabalintunahang ginawa niya noong 19th Congress nung siya pa ang appropriation chairperson, hindi ho tayo maniniwala. Ibig sabihin, ginugood time na naman tayo nitong mga congressman na to. Balita ko, natatakot daw kayo Gusto nyo daw pababain yung emosyon ng ating mga kababayan. Huwag kayo mag-alala. Sa September 21, maraming pupunta dyan. Maraming maniningil sa inyo. Hindi ibig sabihin na pinalitan nyo liderato. Thank you na lahat ha. Yung kalimutan na natin yung mga kalokohan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. At itong interview na to, nitong si Magalong, dito kay Ma'am Pinky Web. Hoy, Magalong ha. Langya ka ha. Tigilan mo na yung pagbibida-bida. Basa na namin ang karakas mo, langya ka. Pambira ka nung una, ang ganda pa ng entrada mo, pinagtatanggol ka pa ng mga DDS Nung inimbitahan ka dun sa committee ni Senator Rodante Marcoleta wala pala Ang tawag dito, duwag ka pala Anak ng toko, saan ka pupunta? Sa committee nitong si Lacson? Nung nga magdadadaldal? Narinig na namin lahat na sasabihin mo, Brad. Ano na kumbaga, naumay ang sambayan ng Pilipino Nandun na yung nandun na yung forum, magsasalita ka na. Anong ginawa mo? Langya ka, pinalampas mo yung oportunidad na mailahad ang mga katotohanan dyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan walang kabayas-bayas. Ngayon kasi bias yan Yang si Ping Lacson, hero niya si Marcos Jr. Kung pwede niyang ipalit yung mga hero ng Pilipinas, sa lahat ng speech niya, thank you Mr. President. Buti na lang doon dahil doon sa isumbong PH, di ba, i-report PH, napadali ang aming research, pag-iimbestiga. Anak ng toka. Ito talagang si Lacson, yung pagiging unyango na, hindi niya na tinanggal Ang tanong, sinong kontraktor nung Senate building? Anak ng toko, ang tagal-tagal na niyan. Sana substandard yung pagkagawa niyan. Buwisit na yan para pagka pumasok lahat na magnanakaw na senador at kung sino pa man dyan, sabay-sabay na kayo dyan, mangulang nga kayo. Yan ang galit na sambay ng Pilipino Pagka new Senate building, talagang pulidong-pulido. Napakatagal gawin, ganun. Bilyon ang halaga.
Habang yung mga Pilipino nagugutom kayo, nagpapagawa ng bagong bahay, mga walang ya kayo, mga hinayupa kayo, mga wala kayong kwenta. Habang ang Pilipino ay nagugutom, nag-iisip itong si Ping Lacson kung anong pagkakagastusan. Ano ba, wala na ba talaga tayo pwedeng mapaglagyan ng ating pera dito sa Pilipinas? Kaya New Senate Building na lang tayo, ganon? Promotor ho yan eh. Yan ang utak ng New Senate Building. Pero bago natin po yan mga kababayan. Kung bago lang ho kayo sa PH update, biglang gano'n eh. Arangkado tayo eh. Di ba yung emotion ng mga kasama natin gano'n. Sige PH! Panatan mo PH! Sige! Banat! Biglang baba. Umag lang ako kayo sa PH update. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at click ang notifications. At sa mga nahihirapan mag-subscribe, yan ang join, yung ano na ho, yung scan lang ho yung QR code din para kayo ho pinakaunang makakita sa ating mga. Yeah, ito, panoorin natin. Talaga PH. Ito. Oh, ito yung pinakahuli. Ito yung, kumbaga, ito yung huling hapunan nitong nito si Crocodile. Martin Romualdez, balita ko, hinahanap na daw yung mga jet mo. We have 6 huling meeting. Pero yung pinakamahalaga talaga should be the expansion of the gas field. Okay, wow. Expansion. Oh, patago-tago pa dyan. Siya pa yung bitch. Okay, sige. Anong gagawin natin? Okay, 5 billion. O, dapat may 5 billion tayong insertion dyan. Kami lang may control doon. Kung ayaw nyo magpalagay ng 5 billion, huwag tayong mag-usap. To grades 1 to 6, K to 6. And then it will now be outcomes. Ako lang si yung boy, oh. And then we will allow various, parang to ensure that we will go back to the original intention na dapat malapit ka sa DepEd school na nilipatan mo DepEd school. And then sana, Mr. Speaker, yung Ano? Sinasabi mo natin mga kababayan, di ba? Ito kasi si Martin Romualdez, masyadong piling. Amendments namin sa Adopt a School. We want to expand the Adopt a School to early childhood. Learning everything. Wala nyo, di namin kayo bibirahin ha. Ba't nyo bakit nyo kinat? Nangingiba ng 5 billion na insertion. Bakit nyo kinat? Huwag nyo ikat ang video. Alam ko magkakinat nyo. Huling, last supper last meeting. Okay, pakuya-kuya lang si Unggoy. Huling meeting na pala dyan to. Okay, na naman. Huwag kumigat. Inakat nyo eh. Ganyan kayo. Yung mga gaganda ng mga upuan habang yung mga Pilipino lubog sa bahay. Opisina ni Martin Romualdez, pinakamaluwang at pinakamabango, pinakabago, pinakamaganda. Anak ng Petrang Garapata. Ha? Ano yan? Pinapahupa nyo yung emosyon na sambayanan? Hoy, kung Speaker Boji, pangalan pa lang, parang ikaw yung Boji the Third. Boji the Third, ano ba pangalan nitong unggoy na to? Papalit kay Martin Romualdez. Mukha pa lang, di naman pagkakatulaan eh. Later, Ferdinand Martin Romualdez is reportedly stepping down as House Speaker on Wednesday. Ano nangyari, Dre? Isabela to. Isabela, 6th District Rep. Faustino Bonjing. Bonji D. the Third. Anak ng tao ka. Pangalan mo palang Bonji na eh. Bonjing na eh. Baka ito ang tinutukoy na itong si Manggagamit ha. Kasi nanonostra niya, Bonjing. Diba? Katunog eh, di ba? Kung hindi ka rin naman mananawagan na umuwi dito si Martin Romualdez at hindi natin iimbestigahan. Teka lang, paano na yung ethics committee? Paano na yung ethics complaint dito kay Kobos? Yan nga kayo, sinasabi ko sa inyo, mga angas na congressman dyan, tandaan nyo yan. Umiikot ang mundo, umiikot. Ano? Hindi tayo masaya dahil napalit na si mga pare-pares ng mga unggoy yung wala na, bakit yan? Same old. Yan calculated risk. Ika nga. Kasi kung di mo na kontrolado ang House of Representatives at gusto mong kontrolado ang House of Representatives at gusto mong bumaba
ang tensyon, kasi habang ikaw ang nasa House of Representatives, ang tensyon sa kalsada ay patuloy na umaangat. Ang emosyon ng sambayan ng Pilipino ay patuloy na umaangat yan. Lalong nagagalit pagka nakikita nila yung pagmumukha ni Martin Romualdez. Teka lang, paano ka magiging presidente yan? Ano? Ano? Diba? Lalong tumitindi yung emosyon ng ating mga kababayan pagka nakikita yung pagmumukha ni Martin Romualdez. Ngayon, para ika nga calculated yan, bababa ako pero kontrolado ko itong si Boy GD, di ba? Ikaw ang House Speaker pero meron na tayong deal, Boy GD, di ba? Hindi mo ako pwedeng suwagin. Gagawin natin yan para bumaba ang tensyon. Sambayan ng Pilipino hindi na masyadong magalit sa akin kasi ngayong mga panahon na to galit na galit sila kay Martin Romualdez. Tama mali? Yun eh. Ngayon, ang kadahilanan kung bakit ginagawa yan, para lamang yung mangyayari na napakalaking rally sa September 21 na kung saan ako ay nanghihikayat na lumabas ang sambayan ng Pilipino kung magkaroon ng pagkilos na kalampakin ng House of Representatives. Huwag ho kayong mag-atubiling sumali. Mapadilaw, pula, pink, green, yellow, blue, black. Lahat ho ng kulay, sama-sama tayo dyan. Ika nga, sa iisang panawagan na hindi sa kung ano pa man ang sinong pa man ang iluklok natin dyan ha. Hindi ho yung tipong iluklok si VP Sara. Hindi ganon. Sa 2028 pa lang yun. Huwag nyo masyadong daliin. May tamang oras lahat ng bagay. Teka lang pala, speaking of VP Sara, paano yung impeachment niya sa September sa 2026? Ano? Ano? Ano na? Diba? Mga unggoy. Mayor Benji Mamaya na kayo, madam. Masyado nyo excited to si Ma'am Pinky. Mamaya, meron kayong oras, madam. Oo. Tuloy. Challenge Program, creating for the purpose Young Farmers and Fisher Folk Challenge Council. So ito yung we have 10 bills. Yan ang tinatawag ng pagmamano kay Martin Romualdez bago ang budget deliberation ng ahensya ng kung sino man ang nanghihingi sa kanila ng pera. Galing naman sa pera na sambayan ng Pilipino. Yeah, sinasabi ko sa inyo, para dito kay Ortega, nako, bilang na maliligayang balbas mo. Napapaligiran ka na ng sambayan ng Pilipino. Balita ko yung flood control doon sa lugar mo. Ito. Pakita ko lang ha. Balita ko dito, meron daw tayong problema Congressman Ortega. Nako, yung problema tayo. Tapusin na natin itong interview na to. This one passed in the previous two congresses except that the Senate did not act on this. Pero maganda to, Speaker, kasi yung aging farmers yung ina-address natin. Aging farmers and lang also, ng aging. Speaker, tapos na. Dito na tayo. Ortega. Ano? Ito na, Ortega. Ikaw na. Ikaw na paksa ko. Dito na ako kay Balbasarado, ha. Okay na ako dito kay... Alam ha, nawa manahimik ka na ngayon hindi na ikaw ang Senate President, ha? Speaker of the House. Naging Senate President si Martin Tambalos. Diba? Ano naman yan calculated yan. Hindi tayo basta-basta nabubulay. Nga, nakita na natin yung kabalintunaan ng mga congressman na yan. Kumbaga, kung magkaroon man sila ng mga ganyang klaseng galaw, hindi na tayo basta-basta maniniwala dyan. Uto-uto na lang maniniwala sa galaw na yan. Diba? Hindi mong maniniwala kayo dyan. Yun nasa sa inyo yan, bahala kayo. Pero tayo alam natin, siya na sa salita ha. Dala na rin ho siguro ng emosyon. Gagakuhan yan. Okay. Pero naman tayong threshold dito 3 pangit na salita. Sagad na yun. Ngayon pagka lumampas tayo sa 4, malaking malaking matinding pagsusorin gagawin ko sa mga kasama natin dito sa PLG chat dito. Yung threshold natin dito, pagka lumampas tayo ng 3, hindi na tayo dyan. Kumbaga medyo sobrang init na ng ulo natin. Ito na, si Mayor Benj. Ano bang balita? Mayor Benjamin Magalong, yarin lamang di ka nagpunta sa hearing nito si Senator Rodante Marcoleta. Mag-ikot-ikot ka na. Mambira to si Mayor Benji. Ayan na. Ano yan? Ano naman ba yan? Walang pipe. Hindi naman tagusan peke lang yan Peke lang para pala yan mapakita lang na meron pero
Nakapatong lang oh. Check namin. Ano ba talaga? Ang purpose niyan. Oh. Nawala na ng boses yang si... si Vince Dizon, wala ng boss. Ano purpose niyan? Tawag yung dyan kanina, Jansek? Fake pipe? Hindi ko alam eh. Hindi kasi kami engineer. Unang-una, wala tayong plano dito eh. Ang problema kasi wala tayong tiwala doon sa mga engineers. Asa ba si Ortega? Ba't wala siya si... Mayor Benji, asa si Ortega? Dapat si Ortega nandyan eh. Congressman Ortega, kala ko bang wala kang project dyan sa distrito mo? O babalik ko yung tanong mo kay banat mo kay Toby Chaco. Imposible naman di mo alam yan. Ano? Sino bang engineer? Hindi. Tatanungin, kakusapin ko si Kwan. Si Kwan, sino? Tasawagan ko kung ano tawag. Ilocano si Kwan eh. Dapat yan, nakakonekta doon. Meron ako kaklase ng college eh. Pagka Ilocano siya, pagka nagsasalita, laging merong Kwan eh. Ito lang naman yun. Kumbaga manarisim na ng mga Ilocano eh. Si Kwan, di ba? Yan, laging may Kwan. Pagka lumaki ang tubig doon, lalabas ang tubig dito. Sek Vince, huwag ka na muna magsalita. Ano? Kuha kasi nakuha ng pwesto? Pwede namang humindi. Anak ng toko, ano ba meron dyan sa mga pwesto na yan, di ba? O, nung panahon ni VP Sara, sa bagay kasi, alam niyo mga kababayan, di lang sa paghawak ng isang cabinet post sa pamahalaan, hindi lamang sapat na ikaw eksperto doon sa larangan. For example, ikaw nasa field ng medicine o isa kang doktor. Diba? Dadaling ka sa DOH. Kukunin ka bilang DOH secretary. Hindi naman ho pwedeng ganun. Ika nga, halimbawa, itong si Vince Dizon, dapat ba engineer siya o architect siya o kung ano man ang kanyang expertise, dapat ganun ang ipasok dyan sa ahensya. Hindi ganun yung mga babae. Ang pinaka-importante, kung papasok ka ng cabinet post sa pamahalaan, una sa lahat, dapat ma-influence ka. Yan! Yung network mo, kahit saan ka magpunta, mapa House of Representative, mapa Senado, mapa media, meron ka. Yeah? Hindi pwede. Unak ng toko, wala kang kakilala dyan sa Senado. Paano ka ma-appoint dyan? Committee on appointment, importante yan. Oo, di kinontra lahat ng mga taga-House of Representative yung appointment mo pagka wala kang network dyan. Oo, pagpalagay na natin, nakalusot ka dahil sobrang husay mo. May integrity ka, may credibility ka. Paano naman pagkadating sa media? Dudurugin ka dyan, Brad. Wala kang ano dyan, wala kang media, wala kang personnel dyan. Wala kang nabibigyan sa mga network na yan. Hindi pwede. Ang laro sa politika, puro ganyan ho mga kababayan, puro pera at influensya at koneksyon. Sa maniwala ko siya hindi. Yun ho talaga, doon tayo umiikot dito sa bansa na to. Kinuha yan si Vince Dizon dahil ba expert siya sa mga infrastructure? Hindi. Makakapag-deliver siya kasi marami siyang kakilala. Makaka-point siya kasi meron siya network dyan sa Senado at House of Representatives. Ganun mo yun mga kababayan. Pwede naman mali si PH. Pwede naman ako mali. Pwede naman kayong tama lagi niya. Diba? Yun ang purpose niya na. Pero, ang purpose niyan para merong, siguro si Ortega ata dyan para meron siya may pagmalaki. O, tingnan nyo naman, mga constituent ko. Meron akong flood control project. kasi syempre, pag tinakpan mo na yun ng simento, hindi mo naman alam eh. Diba? Yun. Another is, nagkaroon na, syempre ito kasi permeable to, syempre yung tubig, pupunta rito, pag na-saturate, dito lalabas. Dito lalabas na. Yun. Yung mga pipes pala na yan, bakit nandyan yan? Pagka nag-build up na yung tubig-tubig dyan sa pinaka-wall, lalabas. Parang pasingawan din pala. Diyan sisingaw yung tubig, diyan lalabas yung tubig. Yung mga engineer, mga kasama natin. Si Mayor Benji, di lang sundalo yan, engineer pa yan. Drawing talaga. Drawing. Peke. Yan, kunyari yun. Pero kung nabayaran, Fake. nakapasa na sa inspector. Hindi, yun. Kita niyo yung mga pipe na yun, yung nakasemento na. So, ibig sabihin niya, yung mga pipe na yun. Ganyan yan. Dali na lang doon para makita. Obvious ba? Obvious oh. Nakadesign ito yung, sir. Ha? Parang nakadesign. Nakadesenyo. Ano yan? Parang ano? Sa kabila na sir, sa kabila? Aesthetics. Aesthetics daw yan. Pero yaman na ho niyan. Yan si Vince dito. Sobrang yaman na ho. Sek Vince!
Siguro yung mga 10 milyon wala nang kwenta dito kay Secretary James Dizon. Yaman na daw yung balita ko, sobrang yaman na niyan. Sec Beans! Ay, tapos na. Punta na ako tayo dito kay dito sa Bulacan. Bulacan portion muna tayo. Kung sa Senate, meron tayong bulagaan. Dito tayo, meron Bulacan. Pero kasi si Mayor Benji, ang ganda, yung tipong inuman, yung tipong, ang ganda na ng kwentuhan. Meron ng contribution sa lahat. Meron sa pulutan, meron sa inuman. Ano ba naman yung PH? Analogy mo, di naman kami lahat ng iinom okay, huwag na natin gamitin. Okay na, sige na. Hello, Mayor, good to finally have you in person, live. Maraming salamat po sa inyong oras at very timely, sir. Ano pala to? Oo, tama. Ay pala yun. Zoom pala yun. Salamat. Good evening, Pinky. Good evening sa ating mga Welcome, viewers. Ma'am Pinky. Bakit po kayo special advisor, sir? Well, yun ang designation mismo ng ginawa ng ating presidente. Kaya I just have to submit myself to the decision of the commission. You know, a lot of, there would be, I guess it's safe to say there would be people who would think like, he should have headed the investigation or bakit meron kang, yun ang tanong bakit meron kang particular na posisyon na hindi miyembro pero special advisor? What makes you a special advisor? Well, probably because of my experience as an investigator. And I've done, when I was in the Philippine National Police, I've done investigation of sensational cases. Mama Sapano, the loss of the 900 plus AK-47 rifles, the Bucor fiasco. What was the Bucor again? Which Ito issue was yung, that? this is about the investigation of the anomalies inside the Bucor, wherein drug lords, Chinese drug lords, continue to manage the drug trade in the Philippines despite the fact that they're inside the jail. Rin yun. And of course, the investigation of yung grupo ni former Chief PNP Albayalde. Right. So, Mayor, just to be clear about this, being tasked or designated rather as special advisor, this will not run in conflict with your job as mayor of Baguio City, sir? Well, this is a very time-consuming responsibility, but I just simply have to perform both. Kasi nga, sabi nga ng mga kaibigan ko, this is another higher calling. Kaya I took the challenge, and hopefully I'll be able to perform my job as mayor and at the same time my job as special advisor. I guess what I'm trying to find out, sir, this will not run into conflict or this is not illegal to the point that somebody might question your designation as special advisor. Is there anything in the rules or in law that would call this designation of yours as unconstitutional or illegal, sir? Hindi naman. Pinag-aralan mabuti yan ng Office of the President, yung legal group, and I believe they came up with the right solution, the right formula. Kaya sabi ko, ulitin ko, I'm just an advisor. Okay. All right. Have you met Justice Andres Reyes, Ma'am? So wala kang shot call dyan sa independent.